Good morning po and happy Sabbath. Tayo po ay magpapasimula na po ng ating pong Sabbath School program. Bago po tayo mag-awitan, tayo po manaayon mo ko sa isang panalangin. Dakila namin Diyos, amang banal na sa langit. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw ng Sabat na muli niyo pong ipanagkaloob sa amin. Salamat po na sa loob ng isang linggo, iningatan mo po kami. At ngayon po, sa ikapitong araw, ay dinala mo kami muli dito upang amin pong alalahanin at kilalanin ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo po kami, Panginoon, at sa aming pong gagawing pag-aawitan, ito po ay makapagbigay ng patuloy na papuri at kagalakan sa inyong dakilang pangalan. Gabayan din po mga kapatid namin na naglalakbay pa lang patungo sa aming bahay-sambahan. Sila man po ingatan at gabayan upang makasama po namin sila sa pagsamba sa araw na ito. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Lahat na ito hinihiling ko po alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating unang awit, awitin po natin ng Leaning on the Everlasting Arms. SDA Hymnal 295. Sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Sweet to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my Lord so near. Leaning on the everlasting arms. Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms. For our next song, let's sing There's Sunshine in My Soul Today, SDA Hymnal 297. Sing. There is sunshine in my soul today, more glorious and bright than glows in any earthly sky. For Jesus is my light. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is music in my soul today, a carol to my King. And Jesus listening can hear the songs I cannot sing. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful
moments wrong. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in the soul. There is springtime in my soul today. For when the Lord is near, the dove of peace sings in my heart. The flowers of grace appear. Oh, there's sunshine, blessed sunshine, when the peaceful, happy moments roll. When Jesus shows his smiling face, there is sunshine in us. May isa pa eh. May isa pa dapat akin. For opening song, let's sing Blessed Assurance, Jesus is Mine. SD Hymnal 289, 289. Let's all rise. Sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchased of God, born of his Spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my side. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with his goodness, lost in his love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Bago po tayo manalangin, basahin po natin ang ating memory text for this Sabbath day. Then Moses returned to the Lord and said, "Oh, these people have committed a great sin, and have made for themselves a god of gold. You now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written." And let's kneel down for our prayer. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami muli, Panginoon, upang pasalamatan, purihin ka sa iyong pinakabanal na araw na itinakda para sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa buong isang linggo na kami ay inyong ginabayan, kami inyong iningatan, at lahat ng aming pagsubok ay inyo kaming sinamahan. Idinadalangin namin, Panginoon, ang araw ng Sabat na ito, na kami ay makapagpapuri sa inyo
sa inyong banal na araw. Idinadalangin ko po ang aming mga kapatid na papunta pa lang sa anyong bahay-sambahan. Gabayan sila, Panginoon, na makarating ng ligtas sa inyong tahanan. Gayon din po ang aming pong mga kapatid na may nararanasang karamdaman. Hipuin sila, Panginoon, na inyong mapagpalang kamay nang maranasan nila ang kalakasan at kagalingan ng kanilang katawan na muli makasama namin sa pagpupuri sa inyo. Gabayan kami, Lord, sa aming pagpupuri sa inyo, sa aming programa na ito. Naway ang aming mga gagawin ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Kalakip nito, Panginoon, na aming paghingi ng kapatawaran sa aming mga kahinaan, sa aming pagkukulang. Igawad ang kapatawaran, Panginoon, upang kami maging karapat-dapat sa inyong harapan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning and happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan, welcome po muli sa PUC Remnant Church at sa ating Sabbath School. Ayan, as naway bawat isa po ay nasa mabuting health ngayon dahil nabalitaan ko po na marami pong nagkakasakit recently, no? Dahil uso na naman po ang ubo, sipon, tsaka trangkaso. So naway lagi natin ipa-practice yung ating yung loss of health, yung new start. Kailangan lagi tayong kumakain ng mga masustansyang pagkain at kung hindi makapag-exercise, kahit mag-walking lang po tayo na sa araw para mapatay mga bad bacteria, no. Tapos makakalanghap tayo ng fresh air. Kahit polluted dito sa city, doon tayo sa mga maraming halaman. Kung maganda rin makapagtanim tayo para sa umaga, yun, makalanghap tayo ng sariwang hangin. Tsaka syempre temperance na hindi lang sa yung hinay-hinay sa mga bagay-bagay, kundi iwasan din natin yung mga hindi makakabuti sa atin. Yan. Tsaka yun yung sa trabaho din, no? Kahit importante ito, kailangan nating magpahinga, kailangan nating matulog sa tamang oras para tayo hindi magkasakit. Dahil yun ang nakakababa sa immune system natin, yung pagpupuyat, yung kulang sa tulog. At syempre pa, yung ating tiwala sa ating Panginoon. Ayan. Ngayon pong umaga, tayo po ay pinaunlakan ng ating mga participants ngayong umaga. Marami pong salamat sa paglilid sa ating pag-aawitan kay Sister Marlene at kay Doc May sa piano. At ganun din po kay Sister Rachel na nanguna sa ating opening prayer. Ang inyong lingkod po ang magbibigay sa inyo ng promotional talk after po netong welcome remarks. At ang musical offering po ay bibigay sa atin ni Sister Cora. At ang mission emphasis ay ilalahad po sa atin ni Sister Jerel. Ayan, maganda po yung ating pag-aaral tong week na to, no, tungkol sa apostasy and intercession. Napaka-timely at napaka-applicable sa buhay po natin ngayon. At naway makapag-participate kayo mamaya sa ating lesson review na gagawin by Care Group. Ayan, tas ang ating closing prayer ay pangungunahan ng ating church elder. Ayan, ngayon po, alam po ba ninyo na tayo ay ang General Conference ay nagdidiwang ngayon ng Day of Family Togetherness. Yan, Day of Prayer for marriages, families, and relationships. So, ito'y sinimulan nung Sunday. Actually, may week of prayer siya. Tas ngayon ang pinaka-highlight niya. At ang tungkol dito ay ang theme niya is God's greatest gifts. Yan, nung una, in the beginning, di ba, there's only God. Yan, God has, yung puso niya ay nag-overflow sa pagmamahal at yung pagmamahal na yun, ang naging ultimate expression ng kanyang tatlong magnificent gifts na would crown the work of creation. Ito yung marriage, family, tsaka yung Sabbath.
Yan, yung nag-create siya ng yung first 6 days of creation week. Ito yung nag-reveal ng power ng Panginoon, tsaka ng kanyang artistry. So, pinrepare niya muna lahat para sa atin. Niready niya yung surroundings, yung pangangailangan natin. Ayan, tapos, yung physical world muna ang inuna niya bago tayo kinreate. At in these three, yung marriage, family, tsaka Sabbath, ito ay divine institutions na nagre-reveal ng very heart of His character and His deepest desires for humanity. Di ba nga sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life." Yan, tong verse na to ang nagka-capture ng essence ng God's giving nature. Ito yung nature niya na very evident mula pa sa unang panahon, when He established these sacred gifts as the foundation for human flourishing. Yan, throughout Creation Week, na-witness natin yung intentional progression. Light conquered darkness, waters were separated to create the sky and the sea, dry land emerged with abundant vegetation, celestial bodies marked time and seasons, and creatures filled every corner of the earth. Each day built toward a crescendo, preparing the perfect stage for God's masterpiece, humanity created in His own image. Pero hindi doon natatapos ang Panginoon nung kinreate niya tayo. After breathing into Adam the breath of life, the Creator made profound declaration. Sinabi niya, as I quote on Genesis 2 verse 18, "It is not good that man should be alone." Yan, informing Eve as Adam's perfect companion, God established marriage. Ito yung sacred union between one man and one woman that would become the cornerstone of human society. So, hindi siya merely companionship lang. It was about reflecting God's own relational nature and creating the foundation for family life. Yan. So, marriage naturally gave birth to God's second crowning gift, yun yung family. So within the safety and love of this divine institution, children would be nurtured, faith would be transmitted, and the image of God would be passed from generation to generation. The family became God's chosen method for filling the earth with His love and character. Pero alam po natin, nasira po yan dahil sa kasalanan. No? So we should try to connect with Him para maibalik po natin yung original plan niya. Kaya ito, hindi natapos sa 6 days yung creation week, dinagdag niya yung Sabbath, yung ultimate crown ng creation niya. So after 6 days of creative work, God rested on the seventh day, blessing and sanctifying it. Ang sabi nga sa Jeremiah 31 verse 3, "The Lord has appeared of old to me, saying, Yes, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you." So the Sabbath represents this everlasting love made tangible. So weekly invitation po ito sa families to rest in God's presence, to remember His goodness, and to prioritize relationship over productivity. Yan, lahat kasi ng tao ngayon gusto maging productive, pero kung wala ang Panginoon, we would not be truly productive. So these three gifts, yung marriage, family, tsaka yung Sabbath, stand as God's crowning act of creation because they address humanity's deepest needs, companionship, belonging, and communion with the Creator. Together, they form a trinity of divine institutions that continue to bless us and sustain us today, reminding us that we are fearfully and wonderfully made
and loved by our Creator. Sabi nga sa Psalm 139 verse 14. So, naway itong message ng family togetherness, ang God's greatest gifts, ay atin pong namnamin at hindi lang ngayong araw natin gawin, kundi araw-araw. Siyempre, nandyan din yung time na dahil over-familiar tayo sa family natin, andyan yung napapakita natin sa kanila yung mga negative emotions natin, mga negative sa character natin. Pero we should try to ask, siyempre, yung God's forgiveness, tsaka yung forgiveness din na sa family natin na yun, kumbaga, sa ibang tao nakakaya nating maging mabait, pero sa ating family, yun doon natin na ilalabas yung mga sama ng loob natin na minsan di naman nila kasalanan na natin sa kanila, na ibubuhos natin sa kanila. So we should ask forgiveness every day. At dapat lagi tayong merong mga family worship para yun ang magandang parang platform para sa ating pag-uusap at yun nga yung paghingi ng forgiveness. At naway kayo po ay na-bless sa ating promotional tungkol sa sa Family Togetherness Day of Prayer. Tayo na po ay tutungo sa ating musical offering at mission emphasis. Kinabahan ako. Itawa ko na lang. Lord, tulungan mo ako. Oh Lord, my God, when I am away, someone there, consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forests reach I wander and hear the birds sing sweetly and the trees. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the brook and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing
soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son at Spirit sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Good morning. Good morning po everyone and happy Sabbath po. Our mission story for today is about Miracle Hospital and yung person po na ating i-discuss ngayon ay si Muatin Mambazi. Isa po siyang pediatrician and Seventh-day Adventist Church leader na nakita yung Chitanda Lumamba Adventist Hospital as a miracle story. Siya po ay isang tribal chief who donated 10 hectares of rural land to build hospital in northern Zambia at binigay ang lupa sa non-profit Christian organization that uses donations for infrastructure projects. Ang original plan ng hospital is to be turned over to the Zambian government. However, nung nilapitan niya ang Adventist Church with a proposal na to reach people with physical and spiritual health. It is located in Yumwami Adventist Hospital is in southern Zambia. It was offered to the Adventist Church that the hospital must operate as non-profit and start operating within a year and meet
needs of the rural community. Kaya lang, yung area around the hospital is populated by seasonal farmers planting maize in the rainy season, but only enough for personal use, and wala masyadong extra income. Before ng grand opening, nag-expand lalo yung hospital by installing floors and plumbing in the hospital and digging wells on the land. Zambia's president, who is also a Seventh-day Adventist, si Haikandey Hichilema, ay nag-promise na i-fund din ang hospital with a backup generator and a morgue dahil nga po madalas maputulan ng kuryente ang mga taga-Zambia due to lack of water to generate electricity in the drought-hit country. The generator arrived 5 months later and the morgue was in the process of being constructed nung ma-meet ni Moate ang Adventist Mission, proving to be a beacon of hope in the community and nag-offer ng slightly advanced medical care. Kaya naging maganda ang Moate, kaya naging maganda yung Mommy Hospital dahil it was mas malapit siya compare dun sa yung hospital na nauna sa kanya, which is 90 kilometers away. And one ambulance was available to take people to the faraway hospital. Dahil nga po yung medyo rural yung Zambia. Ang priority ngayon ng hospital ay ang kitchen ay ang laundry para mag-prepare ng food sa patients and sa relatives nila, and yung laundry ay important para sa pag-improve ng patient care. Your 13th Sabbath offering will help Chitanda Lumamba Adventist Hospital open the much-needed kitchen and laundry in Zambia. Thank you for planning a generous offering on September 27. Ayan, narinig po natin yung story tungkol po sa Chitanda Lumamba Adventist Hospital. Kailangan daw po nilang maka-establish ng laundry tsaka kitchen area para sa mga patient at mga nagbabantay doon. Dahil rural yung area nila, mahirap puntahan, so mas maganda yung meron na mismo doon sa hospital. Di ba kapag po tayo may sakit na binabantayan sa hospital, kailangan pa nating umuwi para maglaba at magluto. Yun, para sa kanila po, mas makakabuti para sa kanila yung doon na mismo sila makapag-prepare at makapaglaba. Ayan, so prepare po natin sa September 27 ang ating kokolektahin po yung ating 13th Sabbath offering at naway makapag-prepare po tayo ng generous offering. So regarding sa offering po, i-report ko po yung Sabbath School offering last September 6, last Sabbath. Tayo po ay nakalikom ng 3,952 pesos. Ang 3,732 ay mula sa adult class at 220 mula sa children's division. Marami pong salamat sa inyo pong offering. At tayo na po ay tutungo sa ating lesson review na gagawin po by Care Group. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo
ng 3 Points Ministries at napapanood din naman ito sa Hope Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kung kaya naman ang ating gawain ay nagpapatuloy, patuloy po nating nagagawa ang paglilingkod natin online at maging sa mga pagdalaw po natin sa iba't ibang mga lugar. Maraming salamat po sa ating mga napaglilingkuran, sa mga gumagawa ng paraan upang nang sa ganon ang inyo pong lingkod ay makapunta kung saan man po yan at para po nang sa ganon ay matustusan din ang ating mga needs para po sa ating mga paglilingkod. Maraming salamat po at tunay na malaking kagalakan at binabati ko po yung ating mga kapatid at mga kaibigan mula po sa Singapore. Ano po, kagagaling lamang po natin diyan. Maraming salamat po sa inyo pong open heart, sa inyo pong open hands and open home. Kung kaya naman po ang inyong lingkod ay nakapunta at nakapaglingkod yan. Maraming salamat po at binabati ko po kayong lahat at nawa po'y patuloy ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ang maranasan nating lahat. Maraming salamat din po sa patuloy na pananalangin at pagsuporta sa ating paglilingkod at pakisama po sa inyong mga panalangin at in the coming weeks, coming days, may mga paglilingkod na tayo po ay gagawin, tayo po ay pinapapunta at naiimbitahan para po nang sa ganon ay maglingkod sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga dako. Purihin ang ating Panginoong Diyos for His glory. Amen? Napakabuti po niya. At kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, we invite you to like, subscribe, hit the notification bell, paki-follow nyo po ang ating page para po nang sa ganon ay ma-notify kayo sa mga pag-aaral namin ginagawa. Paki-subscribe na rin po sa YouTube natin para po nang sa ganon ay malaman po ninyo, masuportahan natin at malaman po ninyo yung mga videos na amin po mga pinopost from time to time. So muli po maraming salamat po sa inyong lahat at purihin ang ating Panginoong Diyos at patuloy po tayong magpanalanginan. Tunay ngang ang panahon ay mapanganib, napakaraming mga hindi magagandang nangyayari sa sanlibutan. Ngunit salamat sa ating Panginoong Diyos dahil we are assured of our eternal life in Christ. Wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot dahil kasama natin siya. Simulan po natin ang pag-aaral na ito sa pamamagitan po ng isang panalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos. At sa pagkakataong pong ito, muli kaming binigyan ng panahon para nang sa ganon ay magkasama-sama upang mag-aral ng inyong mga salita, upang malaman ang magandang balita na nais niyo pong iparating sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, na bagamat kami po'y nagkakasala at nagkakamali, kayo po'y kasama namin at kailanman ay hindi niyo po kami pinababayaan. O mahal na Diyos, pagkalooban niyo po kami ng katalinuhan, ng karunungan upang sa ganon matutunan, maunawaan, at maisabuhay po namin ang lahat ng mga bagay na aming malalaman. Tulungan kaming marinig ang inyong tinig na nakikipag-usap sa amin. Salamat po, Panginoon, that we can enjoy our time together through these online platforms, through television and through radio. Salamat po, Panginoon, nawa po'y patuloy pong magamit ito sa pagpapalaganap ng inyong ebanghelyo. Pangunahan kami ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, isang pinagpalang panunood sa inyong lahat. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na nakakasama po namin kayong lahat, mga ginigiliw po naming mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay. Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na tuloy-tuloy po nating nagagawa ang mga ganitong uri ng pag-aaral. At ang aming pong panalangin ay nawa po'y patuloy kayong makinabang at mabless at patuloy nakapulutan ng aral. Ito po mga simpleng pag-aaral na ating ginagawa. Muli po ang ating pong pinag-uusapan ay aklat ng Exodus. At ang ating pong pag-uusapan ngayon ay may pamagat na apostasy and intercession. Dito pa lamang po sa title, makikita na po natin ano ang gustong iparating sa atin dito. Merong apostasy and at the same time, intercession. Makikita po natin again how human beings are capable of sinning again and again. At alam nyo, pag aaralan natin ito, parang pag minsan makakaramdam ka ng inis kay Aaron at sa Israelites, pero alam nyo mga kapatid, habang tinitingnan ko ang aking sariling buhay, tinitingnan ko po how I am in my relationship with God,
masasabi ko na hindi ako nalalayo dito sa mga karakter na ating pag-uusapan ngayon. And that's why we really need the grace of God para nang sa ganun tayo'y matulungan at tayo nang sa ganun ay makalakad ng ayon sa kalooban niya. Ang ating pong key text is in Exodus 32:31 to 32. Very powerful words. At ang sabi po ay ganito, Then Moses returned to the Lord and said, Oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. Ito po yung intercession na ginawa ni Moses para po sa bayan ng Israel. At pag-uusapan po natin ng mas maganda, mas malinaw, ang lahat ng mga bagay na ito dito po sa gagawin nating pag-aaral. At of course, I'll be sharing with you just 3 points. At nawa po ay maging madaling paraan para tayo ay matuto, para nang sa ganun tayo po ay hindi natin malimutan, maalala natin right away o mas maalala natin at ma-share natin na madali sa mga kaibigan at sa mga mahal natin sa buhay. Kung meron po kayong ibang points na napupulot and if God is speaking to you at meron po kayong mga reflections, praise the Lord. That is the intention nitong pag-aaral natin ito. At ang gawin po ninyo, isulat nyo po yan o i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo, mahal nyo sa buhay para hindi nyo lalo pang maalala yung mga lessons na mapupulot ninyo sa pag-aaral na ito. At simulan po natin. Doon po sa ating first point. Since ang title natin, Apostasy and Intercession, let's look at the word apostasy. Ang context ng ating pag-aaralan ngayon, tandaan ninyo, yung mga nakaraan. Ang nangyari po, yung bayan ng Israel, nakaranas sila ng matinding mga mirakulo mula sa ating Panginoong Diyos. Nandoon po yung tinatawag natin na yung mga Diyosan ng mga Ehipto, ay natalo, wala silang magawa sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos ay yung Red Sea ay nahati. At hindi lang po yun, yung mga pagkain, ipinapaulan sa kanila, yung tubig na kanilang kailangan, naiinom nila sa disyerto. God was providing for them. God was making a way for them. God was interceding. God was helping them, guiding them, leading them, providing for them, saving them. At marami pang iba. Kulang yung vocabulary natin sa ginawa ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos po ay nagkaroon po ng covenant, nagkaroon sila ng mga pangako. Gagawin namin, Panginoon, ano man ang inyong sabihin, ibinigay na ating Panginoong Diyos yung mga commandments, ibinigay natin Panginoong Diyos yung mga judgment or mga civil law nila, ibinigay natin at ang sabi nila, gagawin namin lahat ang mga bagay na yan. Yan po yung mga pinag-usapan natin ng mga nakaraan. And then, ibinigay po yung instruction how to build the sanctuary na ito'y magiging paraan para nang sa ganun, madama nila at makita nila that God was with them. God is dwelling with them. God wants to dwell with them. Ano po? Yan yung mga pinagtingnan natin. At pagdating po sa Exodus chapter 32, verse 1, ang sabi ganito, When the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. Okay? So makikita po ninyo yung kwento, ha? Nawala si Moses ng 40 days. Moses ay nakipag-usap sa ating Panginoong Diyos in the mountain. Tandaan nyo, ha, yung sina Aaron at yung iba pang mga 70 plus na mga elders was with Moses. They witnessed, they saw yung presence ng ating Panginoong Diyos. At pagkatapos na nangyari na wala si Moses ng 40 days, ang sabi na ng mga tao, nasa na siya? Hindi na natin alam anong nangyari sa kanya. Siya yung nag-alis sa atin mula sa Ehipto, papunta dito. Ito na. Ang nangyari po, naibaling na ang atensyon ng mga tao hindi sa ating Panginoong Diyos, kundi naibaling na lamang kay Moses. Kasi bakit po ang sabi nila? Yung tao na naglabas sa atin. But in reality, Moses was simply the instrument, but it was God who brought them out. Tandaan nyo,
Ang sabi sa Exodus 20, verse 1, nung ibinibigay ang commandments, I, the Lord your God, who brought you out from the land of Egypt to this promised land, or to this place. Ako naglabas sa inyo. Nawang sabi nila, nawala lang si Moses. Ang sabi nila, itong si Moses, siya yung nag-alis sa amin. Papunta dito. Nalimutan na nila right away that it was God who blessed them and provided for them. Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid ko, mga kaibigan ko? Huwag na tayong titingin sa iba pa. Let's evaluate our lives. Because how many times we've experienced the blessings, the love, the mercy, the graciousness ng ating Panginoong Diyos, and yet, just like the people of Israelites, we forget that it was God all along who brought us out from where we are before. Kung saan tayo noon, kung paano tayo, kumbaga nasa buhay ng kadiliman o kaya kahirapan, it was God who saved us, who brought us out, and yet, just like these people, we forget. Nalilimutan natin. At ang sabi nila kay Aaron, gawan mo kami ng Diyos. Gawan mo kami ng Diyos-Diyosan kasi hindi na namin alam ano ang nangyari sa kanya. At itong si Aaron, na spokesperson ni Moses, that was the opportunity for Aaron to stand up, to tell people, no, parang nalimutan nyo na. It was an opportunity for him to rebuke the people. It was an opportunity for him to stand as a leader in the absence of Moses. But what happened? Siya po ay bumagsak at nadala sa sigaw ng karamihan. And how many of us are in the same position na pag tayo ay mag-isa na lamang, pag tayo ay nasa crowd na gumagawa ng kamalian, pag tayo ay nasa crowd na gumagawa ng mga hindi maayos, ay tayo po'y nadadala na rin at hindi na tayo nakakatayo sa kalooban at sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. How many times are we failing to stand up? Especially kapag, alam mo yung pag wala na yung ating tinitingala, pag wala na yung kinukonsider nating leader, di ba madalas po mga kapatid, mga kaibigan, madaling maging tapat kapag may nakatingin sa'yo, pag may nakakakita sa'yo. Pero pag wala na, doon tayo madalas bumabagsak. O hindi lang pag wala na, kundi pag nandun na tayo sa crowd na hindi na naninindigan sa tama, and just because everybody's doing it, iniisip natin na pwede na rin nating gawin. Naalala ko yung isang naging payo sa akin. At ang sabi niya sa akin, Pastor Lex, friend, sabi niya sa akin, hindi porket ginagawa ng marami, tama na. Kung ang kasama mo, o yung mga kasama mo, yung mga kagrupo mo, o kaya naman mga katrabaho mo, ay ginagawa siya, pero mali siya, hindi siya kailanman magiging tama. Mali pa rin siya. So kahit ginagawa ng marami pero mali, wag mo pa rin gagawin. And the same is true. Dito po sa ating pinag-uusapan ngayon. Hindi porkit ginagawa ng karamihan at gustong gawin ng karamihan ay magiging tama ang mali. Kaya po si Aaron, mga kapatid ko, mga kaibigan, sa halip na siya'y manindigan sa katotohanan, siya po'y nadala. And again, as we reflect, as we look at our lives, how many times have we failed, have we forgotten the goodness, the mercy, the miracles of God in our lives simply because the crowd was against our belief. The crowd do not believe what we believe. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, kung ito'y nakikita po natin sa ating mga buhay, ito'y panawagan sa atin upang manindigan sa ating Panginoong Diyos. Manindigan hindi lamang tuwing may nakatingin. Manindigan kahit na tayo nag-iisa na lamang nang tumatayo sa katotohanan. Amen? Naalala ko pa, di ba sabi nga, madaling maging tapat kapag may CCTV. Pag may nakatingin, naalala ko yung may napanood akong isang short clip. Ano po nangyari? Ay meron siyang, may nakita siyang taong nakatayo, yung wallet nakalabas doon sa likod, nandun sa bulsa nung lalaking isa rin. Ang ginawa po niya, dahan-dahan nakuha niya yung wallet. Pagkatalikod niya, pagtingin niya may CCTV nakatapat sa kanya. Alam niyo ang ginawa niya? Nung nakita niyang may CCTV, nagulat siya ngayon. Kasi huling-huli siya, nakinukuha niya, pati mukha niya. Ang ginawa po niya
ay naganyan siya sa harap ng CCTV, sorry daw. At pagkatapos inilaglag niya yung wallet nung lalaki na pinagkunan niya at ang sabi niya, kinalabit niya bigla at ang sabi niya, sir, yung wallet niyo po nahulog. Sir, yung wallet niyo po nahulog. Pinasalamatan pa sa tuloy. Sabi, naku, thank you very much po sa inyo. At sabi niya, walang anuman. Pero ang point, mga kapatid, mga kaibigan, kapag walang nakatingin, at kahit na marami ang against sa ating pinangahawakan, manghawak tayo sa katotohanan. Manghawak tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen? Tuloy natin ang basa sa Exodus 32, verse 4 to 5. Hindi lamang na nag-fail si Aaron to stand up, to stand up and to fight for the right, to rebuke the people. Ano pa nangyari dito? Verse 4, verse 5, and he received the gold from their hand and fashioned it with a graving and made a golden calf. And they said, these are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. When Aaron saw this, he built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, tomorrow shall be a feast to the Lord. Grabe, mga kapatid ko, mga kaibigan. Kanina ang sabi ng mga tao, si Moses yung naglabas sa amin. Nalimutan nilang Diyos ang naglabas sa amin, and Moses was simply the instrument. At nung nawala yung figure, at dito makakita, mga kapatid, mga kaibigan, baka mamaya ang sinusundan lamang natin is the figure, the person, the spokesperson, and not God Himself. Pero pagdating po sa verse 5, ang sabi pa ni Aaron, nung binigay na yung mga ginto at tapos gumawa sila ng golden calf, ang sabi niya, these are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. Nung una, nakabaling sa attention kay Moses, and now what happened? Gumawa sila ng sariling Diyos-Diyosan at pagkatapos claim na yung Diyos-Diyosan na, yung golden calf na kanilang ginawa, yun na ang nagligtas sa kanila mula sa mga Ehipto. And this is truly a great apostasy na nangyari sa bayan ng Diyos after experiencing God's miracles again and again and again. And again, mga kapatid, mga kaibigan, baka po habang binabasa nyo, nainis kayo bigla. Mga kapatid, no need na tayo mainis. No need na tayo magulat sa nangyari. Just look at our lives. Yung ating mga personal na buhay na tayo ulit-ulit nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Pero ulit-ulit pa rin tayong nabagsak. Ulit-ulit pa rin tayong nagkakamali. Kaya pong sabi ni Ellen White, such a crisis demanded a man of firmness, decision, and unflinching courage, one who held the honor of God above popular favor, personal safety, or life itself. But the present leader of Israel was not of this character. Aaron feebly remonstrated with the people, but his wavering and timidity at the critical moment only rendered them the more determined. The tumult increased. A blind, unreasoning frenzy seemed to take possession of the multitude. There were some who remained true to their covenant with God, but the greater part of the people joined in the apostasy. Aaron feared for his own safety, and instead of nobly standing up for the honor of God, he yielded to the demands of the multitude. Napakaganda. May mga ilan na nanindigan pa rin sa katotohanan, pero majority nagpadala. At kung magtatanong tayo, magre-reflect tayo, mga kapatid ko, mga kaibigan, where will we be found? Makikita ba tayo doon sa mga kakaunti na nanatiling nakatayo, nanindigan sa katotohanan? O naroon tayo sa marami na nadala? Kaya pala sa banal na kasulatan, napakalinaw. Maging sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, makitid ang daan patungo sa kaligtasan, ngunit malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Kaya dito po makikita natin that not all the time the majority is correct. Not all the time the majority is correct. Lalo na kung ito'y paglabag na sa kalooban ng Diyos. Lalo na, alam nyo, pag sa mga meetings, meron ng malinaw na mga polisiya,
may mga malinaw na mga order, may mga malinaw na dapat gawin, tapos mag-action ka pa ng against doon, aba, iba na yan. Unless kung yung policy has something to be, yung mga rules, mayroon talagang dapat i-correct. Pero madalas mga kapatid, ano nangyari? O hindi, what I mean, ang nangyayari po ay nadadala. Kumbaga, pinipilit natin yung ating sariling kagustuhan. At ito pong na-realize ko mga kapatid ko, maging sa ating paglilingkod, maging sa ating mga serbisyo, posibleng ang ating ginagawa ay hindi na pala sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya yung sabi nga po ng aking kaibigan, we can be sincerely wrong. Sincere ka sa motive mo, sa intention mo, pero sincerely wrong ang iyong proseso dahil you want to follow your own way. You don't want to follow kung ano yung nais at kung ano yung malinaw na nakalaan sa banal na kasulatan, lalo na po pagdating sa church management, meron tayong mga manuals and all of that. 'Di ba? Again, it's not perfect. May mga dapat i-correct. Pero tandaan natin mga kapatid na itong mga prosesong ito, it has been discussed at kung meron mang dapat palitan dyan, it has to go through the right process. We cannot just change it on our own. And that's why we have to stand for the right. Kahit na tayo kakaunti, kahit na tayo ay iilan, ang mahalaga, naninindigan tayo sa katotohanan. Amen? At ang nangyari po, ang sabi sa Exodus 32 verse 7, and the Lord said to Moses, "Go down, for your people whom you brought up out of the land of Egypt have corrupted themselves." Kinorrupt nila ang kanilang mga sarili. Madalas mga kapatid ko, mga kaibigan, we blame somebody. We blame our situation. We blame yung mga nasa paligid natin. We blame kung ano yung mga nangyayari sa ating buhay, yung kalagayan natin. Pero ang sabi dito natin, Panginoong Diyos, they corrupted themselves. Ibig sabihin, it was not because of of course, may mga factor, yung nasa environment, may factor yung mga tao sa paligid natin, may mga factor lahat yan, but at the end of the day, we can always make a stand for Jesus. So they corrupted themselves. Kaya napakaganda po, no? Kasi napakagandang paalala sa atin ito. Sapagkat maraming pagkakataon, nagkakaroon tayo ng mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. At sa kanila po, yung naging Diyos-Diyosan nila, yung golden calf. Honestly, yung golden calf is simply kumbaga ito na yung outward manifestation of what's happening inside their heart. Because inside their heart, there's already this rebellion against God. Inside their heart, nandoon na yung Diyos-Diyosan. And so, yung gumawa sila ng golden calf, ito na lamang po ay outward manifestation ng kanilang pag-corrupt sa kanilang mga sarili. Kaya ang sabi po nito, napakaganda, if God is not at the center of your life, then other gods will fill His place. If we do not enjoy and cultivate God's living presence, we will enjoy and devote our lives to something or someone else. What we substitute for Christ may have different appearances. Pride, self-centeredness, money, power, sex, food, TV, drugs, alcohol, impure thoughts, pornography, pleasures, work, sports, family, video games, films, shopping, ideas, politics, music, position, titles, grades, and so forth. Lahat ng mga bagay na ito, maaring maging Diyos-Diyosan ng ating mga buhay kung hindi tayo o hindi natin gagawing sentro ng buhay natin ang ating Panginoong Diyos. Baka hindi natin napapansin, mga kapatid, mga kaibigan. Masyado na tayong nakafocus lamang sa ating mga sarili. Masyado na tayo sa ating mga pinapanood, pinapakinggan. Nandun na kumbaga, na-take over niya na yung ating trabaho. At maging ating mga paglilingkod, baka mamaya ginagawa na natin yan out of pride, out of our self-centeredness. Hindi na dahil ginagawa natin, dahil it's out of joy and out of love for God. And so we are being reminded today
to be careful kung sila po ay nandoon na yung golden calf. They corrupted themselves. Baka tayo hindi rin natin napapansin, may mga bagay sa ating mga buhay na humahad lang at nagpapakita na tunay ngang hindi ang nasa sentro ng ating mga puso ay ang ating Panginoong Diyos. And if this is happening and if God is revealing to you today, itong mga katotohanan ito, I pray that we will all go down on our knees and ask the Lord for forgiveness and ask the Lord for His grace to help us. Kasi nga po yung pinag-usapan natin noong nakaraan, I hope you can still remember. It is God who will give you and I the power to obey. Kailangan ipanalangin natin, isuko natin maging yung ating mga will, yung ating mga pagnanais na sumunod, kailangan isuko rin natin sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ay lubos na mga mahihina. We need His power. We need His grace. Mga kapatid, if we're going to reflect, ano yung mga bagay na sa ating buhay na mas tinitake over niya yung panahon natin sa ating Panginoong Diyos. Minsan po, di ba, social media. Naubos ang ating oras, minsan siguro kakascroll. Ako minsan naisip ko, mga kapatid, mga kaibigan, yung work ko is related to digital evangelism. Laging naka-expose sa social media. Pero sometimes I find myself na parang scroll na lang rin ng scroll. Sabi ko, bakit ganito? Parang ang nangyari ay hindi na rin ganun ka-healthy. Parang kung ano-ano na lang mga gustong mapanood. Kaya sabi ko, I really need the grace of God. I really need to surrender my life to Him so I can grow more in my faith, in my relationship with Him, and so that He will remain to be the center of my life. So let's try to reflect. Again, mga kapatid, mga kaibigan, na huwag nang tingin ng tingin sa kapwa, huwag nang tingin sa paligid, ating mga sarili. Tingnan natin mga sarili, ipanalangin natin, Panginoon, i-reveal niyo po yung aking puso. I-reveal niyo po yung aking kahinaan. I-reveal niyo po, Panginoon, kung saan ako nagkakamali. I-reveal niyo po kung saan ako nabagsak. I-reveal niyo po, Panginoon. At tulungan niyo po ako, once it is revealed, tulungan niyo po ako na maisuko itong lahat tangi lamang sa inyo. Amen? We need His grace. We need His power. We cannot do it on our own. Sa pagpapatuloy, ang sabi sa Exodus 32:9-10, and the Lord said to Moses, I have seen this people, and behold, it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them, in order that I may make a great nation out of you. Ayan, ano po, tandaan natin mga kapatid, ha? God is a God of love and justice. Okay? Ang Diyos natin ay Diyos na mapagmahal at Diyos ng hustisya, Diyos ng pag-ibig at Diyos ng kaawaan at Diyos ng katotohanan. At dito mga kapatid, ang sabi, ang description, stiff-neck, matitigas ang ulo talaga, matitigas ang leeg. Ayan. O nga naman, no, kasi pag matigas yung leeg mo, di ka na hindi mo na magalaw. O, kumbaga, sa halip na ituon nila sa ating Panginoong Diyos, sa iba sila nakatingin. Tapos hindi nila ma-turn sa ating Panginoong Diyos. Marahil, kaya stiff-neck people. Ang sabi ng ating Panginoong Diyos, that I may consume them. Okay? At ang nangyari po dito, papasok tayo sa second point natin. Number 1, we look at apostasy. Number 2, let's look at the appeal. Okay, kanina, tinignan natin apostasy of the people. Now, let's look at the appeal ni Moses. Verse 11, but Moses implored the Lord, his God, and said, O Lord, why does your wrath burn hot against your people, whom you have brought out of the land of Egypt with great power and with a mighty hand? Ay, napakaganda po nito. Tandaan nyo mga kapatid, Moses is not more loving than God. Of course, God is love. That is the very nature of God. Hindi ibig sabihin nitong pag-uusap na ito ay mas mapagmahal si Moses kesa sa ating Panginoong Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin niyan. Kasi bakit po? Very clear from the very start ng Exodus pa lamang at maging sa Genesis at maging sa buong banal na kasulatan, God is a God of love. Everything na ginagawa ng ating Panginoong Diyos is a God of love. Ito po ang tinitingnan ko po sa verse 9 and 10. 9:10-11. God is talking to Moses. Kasi bakit po? Inire-reveal ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin. Inire-reveal ng Diyos ang kanyang nais na gawin sa bayan. And remember,
everything na ginagawa ng ating Panginoong Diyos. And even His wrath, even His justice is out of love. I hope na maging klaro po yan. Kasi minsan po, nafo-focus lang tayo dun sa, eto yung nagkaroon ng hustisya, ng ganito, namimiss natin yung point na lahat ng action ng ating Panginoong Diyos, He cannot contradict Himself. He's a God of love. At ang nangyari po yung conversation ni Moses at ng ating Panginoong Diyos, God was revealing the plan to Moses. At ngayon si Moses ngayon, ang sabi niya ngayon, "Oh Lord," kasi sabi ng Panginoong Diyos, yung bayan, yung iyong mga tao. At ang sabi ni Moses ngayon, "Lord, it's not me. It's not me. It is your people. You're the one who brought them out, not me." At ang ganda dito mga kapatid, because sometimes po, di ba, pag tayo ay napupuri, minsan kahit hindi naman tayo may gawa, kiniklaim natin. Kumbaga, may part tayo, pero minsan na nangyayari po, sa halip na talagang ibalik natin doon sa rightful person, na talagang siya yung gumawa, siya yung kumilos, kumbaga talagang, alam mo yun, minsan na nangyayari po ay kiniklaim natin, sasabihin natin, yeah, ako nga yun. O minsan naman, hina-highlight natin yung part natin, hina-highlight natin yung share natin. Alam nyo, nung sinasabi ng ating Panginoong Diyos, yung mga tao mo na renote out mo, well, siguro, possible na in-entertain. Alam mo yun, possible na ma-entertain mo na, yeah, it was me. You know, yung part ko, maliit lang, pero ganito yan. Kumbaga, minsan hina-highlight natin masyado yung part natin. Pero nagustuhan ko kay Moses, sabi niya sa ating Panginoong Diyos, no, Lord, it's not me. It's all about you. Ako'y instrument mo lang, Lord. It was you who brought them out of the land of Egypt. So, in here we can see the intercession, yung pagkikipag-usap ng ating Panginoong Diyos at saka ni Moses. At tandaan niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos, He knows. He knows who we are. He knows our directions. He knows who we are. Alam niya, although hindi naapektuhan ng kaalaman ng Diyos ang lahat ng mga bagay, hindi naapektuhan yung mga decision natin because we've been given free will. At dito po sa pakikipag-usap, si Moses, I can really see that Moses has been transformed by the love of God. Kasi pwedeng sabihin ni Moses, imagine yung mga kapatid ko naranasan ni Moses ang katigasan ng ulo ng bayan ng Diyos. Naranasan niya yung reklamo sa tubig, reklamo sa pagkain, reklamo siguro sa tulugan, reklamo sa lahat ng bagay. Sa lahat na lang nagre-reklamo. Naranasan ni Moses yan. At nung sinasabi ng ating Panginoong Diyos yung kanyang righteous judgment to the people of God, he could just have agreed. Ang sabi na lang sana ni Moses, pwede sana palang sinabi na lang ni Moses, "Tama, Lord, wasakin mo na yung mga yan. Tama, Lord, talagang anuhin mo na sila. Dalihin mo na sila, Lord. Di ba, paluin mo na sila, Lord." Minsan, di ba ganun ang ating mindset? O di ba, ito mga kapatid, mga kaibigan, meron ba kayong katrabaho? O kaya meron kayong boss? O kaya meron kayong mga kasama? Di ba minsan parang nai-entertain natin yung idea na, ano kaya, panalangin ko na lang kaya talaga siya matuto ng leksyon. Di ba minsan ganun mga kapatid? So nung sinasabi ng Diyos kay Moses na I will destroy them, I will consume them, Moses could have said, "Yes, Lord. Tama ka, Lord. Sa tigas ng ulo ng mga yan, hindi na magbabago yan." But no. Moses experienced the love of God. Moses experienced the grace of God. And because of that, the same grace that he experienced from the Lord is now extending to the people of Israel. Sine-extend niya ngayon yung naranasan niyang biyaya at pagmamahal. And that's why he's able to talk to God openly, "Lord, it was you who brought them out with your power, with your might, and it was not me, Lord. It was all you." At ang nangyari, sabi sa verse 14, "And the Lord relented from the disaster that He had spoken of bringing on His people." Tandaan nyo mga kapatid, there was a study that we did before about God's repentance. Yung repentance ng Diyos is completely different from our repentance. O yung pag-relent ng Diyos is completely different from our relent.
Kasi bakit po yung ating pagsisisi? Kasi nakagawa tayo ng mali. Ang ating Panginoong Diyos, yung kanyang pagsisisi is not like that. Hindi siya nakakagawa ng mali. He is perfect in all His ways. Everything He does, everything, mga kapatid, is an act of love. And so dito po, and the Lord relented from the disaster He had spoken of bringing on His people. Tandaan niyo mga kapatid, maraming pagkakataon sa banal na kasulatan. Kahit yung sa Nineveh, ano po nangyari? Sabi natin, Panginoon Diyos, wawasakin sila. But when they repented, ano po nangyari? The Lord gave them mercy. Pero later on, afterwards, ano po nangyari din? Kahit sa katigasan din ng ulo, they were still punished. Nandun pa rin, naranasan pa rin nila yung justice na para sa kanila. And so mga kapatid, in here, the Lord was giving them an opportunity. The Lord was giving the Israelites a chance. In the same way that He's giving us a chance from time to time and again and again. Pinagbibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos. At dito rin po nakita po natin how a leader who has been with the Lord can be transformed and can be gracious to his parishioners, to the people around him, simply because he has been with God. And if we are with the Lord can change us. We will be forgiving. We will be loving and gracious just as the same as ang ating Panginoong Diyos. At pagdating po sa 32:19 to 20, ito po, Moses intercede. Pumagitna siya sa bayan ng Diyos at sa ating Panginoong Diyos. Pagdating sa 19 to 20, as soon as he came near the camp and saw the calf and the dancing, Moses' anger burned hot, and he threw the tablets out of his hand and broke them at the foot of the mountain. He took the calf and that they had made and burned it with fire and ground it to powder and scattered it on the water and made the people of Israel drink it. Nung magkaharap sila ng Diyos, He was interceding on their behalf. At nangyari pa nga niyan, sabi ni Joshua, naku, nasa digmaan sila, kailangan natin silang tulungan. Pero nangyari pagdating doon, of course, sinabi na ng Diyos kay Moses, nakita niya how worse it was. The dancing, yung party, na hindi para sa Diyos at yung kanilang mga lust of the flesh, doon sila pinangunahan. At ang nangyari po dito, sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, sa pagpapatuloy ng kwento, ano po nangyari? Nagalit si Moses. At binato niya pa yung tablet of stone. Talagang nakita natin yung galit. Dito mga kapatid, makikita rin po natin, mga kapatid ko, mga kaibigan. Ang ating Panginoong Diyos, He is perfect in all His ways. Even His wrath, even His justice is out of love. Pero dito po natin makikita, ang tao, tayo po mga kapatid, at maging si Moses, pinapakita that he has been with God. He has grown in his faith and in his grace and in his love because of his encounter with God. Pero pagdating po sa 19 to 20, we can see na kailangan pa rin patuloy ni Moses lumago sa biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kasi ano po nangyari? Binato niya yung tablet of stone. Tapos yung kanyang ginawa sa bayan ng Israel ay medyo, hindi lang medyo, talagang talagang matindi. Ano po? Nagpapakita lang mga kapatid na tayo po bilang mga tao, maging yung ating mga mercy and anger, o yung justice and mercy, love and truth, kailangan lagi pong magsama. Kasi minsan po meron tayong tendency to be so much into the left and so much into the right. Di ba po? Minsan masyado tayong nafo-focus doon sa justice. Minsan focus tayo masyado sa mercy. Pero dapat natin tignan is the balance of both. Balance ng mercy and justice. At sino example natin dyan? Ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po si Moses, he was interceding on their behalf, and then there was justice. We can see, may justice and mercy. Ang tanong, balance ba yung justice and mercy ni Moses? It's only God who knows. Pero makikita po natin, he was wrong in breaking
the tablets of stone na binigay sa atin na sa kanya ng ating Panginoong Diyos. So in a way, nagpapakita that Moses is still growing, nagmamature sa kanyang faith, sa kanyang relationship. At ganoon din po tayo. May mga pagkakataon, mga leaders po natin, at maging ang ating mga sarili, makikita po natin sila sa kanila, o ang ating mga sarili rin, sa ating mga breaking point. Let's not be easy to judge people. Kasi baka mamaya, alam mo yun, yung tao ay nakapagpigil ng napakaraming panahon. Minsan pa naman ganun ang nangyayari. Nakapagpigil ng 99 days yung tao. Tapos makikita pa siya ng karamihan doon lang sa one day na siya'y hindi nakapagpigil. Nakaka-relate ba kayo, mga kapatid, mga kaibigan? Tapos ang bilis nating manghusga, ang bilis nating magsabi kagad nun, grabe naman si brother, grabe naman si sister. No, talagang dapat ganito ganyan. Pero all throughout the 99 days, hindi mo man lang napansin yung taong ito ay nagpipigil, itong taong ito ay talagang nalapit sa ating Panginoong Diyos. Nakita mo lang yung isang pagkakasala. Doon mo na hinusgahan yung tao. Kaya mga kapatid, this is also a lesson for us. As Moses is making the appeal, kaya po breaking the tablets containing the Decalogue was an external sign of breaking its content. God rebuked Moses. Ayan, napagsabihan si Moses. But later, He commanded Moses to chisel 2 tablets to replace the first tablets which you broke in Deuteronomy 10:2, and God Himself would rewrite the commands. Ano po? So, na-rebuke, napagalitan, napagsabihan si Moses because it was wrong. Bakit niya binasag? He could have done it in a different way. But at the end of the day, mga kapatid, nagpapakita lang. Kaya po nagpapasalamat ako sa kwentong ito, na yung kay Moses, mga kapatid, na talagang God is so gracious, na sa ating pagkakamali, He will rebuke us, He will correct us, para nang sa ganun maitama tayo. And so we can see here the appeal of Moses. He's growing in his faith and his love. That's why he's willing to intercede. At pagdating po sa 32:21-24, kinausap ngayon ni Moses si Aaron. Kasi nga, he's interceding on their behalf. And Moses said to Aaron, "What did these people do to you? You have brought such a great sin upon them." And Aaron said, "Let not the anger of my Lord burn hot." Kanina sabi niya sa ating Panginoong Diyos, "Lord, why does your anger burn hot against your people?" At ngayon, ang sabi naman ni Aaron ngayon, the same words, "Let not the anger of my Lord burn hot. You know the people that they are set on evil. For they said to me, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. So I said to them, let any who have gold take it off. So they gave it to me, and I threw it into the fire, and out came this calf." Sabi ngayon ni Aaron, dalawa. Number 1, majority sila eh. Hindi ko kayang mag-isa. Nahirapan ako. Grabe sila eh. Grabe sila. Talagang sabi nila, nawala ka na daw. Hindi ko na alam. So kinuha ko yung gold. At pagkatapos nung binato ko, biglang naging golden calf. Magic. Magic daw. So, kumbaga sinisisi niya yung iba, at ang kiniklaim niya may miracle na nangyari, nagkaroon ng golden calf. Nagpapakita, mga kapatid, babalik tayo doon sa kanina, yung apostasy. Yung apostasy of the people, yung pagbagsak ng tao. Yung isang sin can lead to another sin. Makikita po natin from this story kung paanong ang kasalanan ay sinisira ng todo ang isang tao. How it will lead to destruction. How it will lead to another sin. At dito po, Aaron could have admitted, I was wrong. I was weak. I made a mistake. But he blamed others. Tapos nag-claim pa siya na may miracle na nangyari. Kasi bakit nga naman? Kumbaga, I think, ang naiisip ni Aaron lang, iisip ko lang, mga kapatid, kasi ang Diyos has been making miracles from time to time. And only to justify His action is that merong nakitang another miracle. Pero hindi po ganun ang nangyari. Alam natin, ginawa nila, walang naging magic, walang naging miracle. And so, mga ginigilo na mga kaibigan, mga kapatid, dito po sa pinag-aaralan natin ngayon, muli tayo'y pinapaalalahanan. Don't blame others.
Pag tayo nagkamali, let's admit, let's ask for forgiveness. Let's ask the Lord to help us grow in faith and in love and in the truth. Kasi nga po, marami sa paligid, marami sa mga nasa paligid natin, wala na silang standard of right and wrong. And not because everybody's doing it, it is right. We need to stand for the right, though the heavens may fall. At ang sabi po sa Exodus 30:28, because of their rebellion, terrible things happen in the Israelites' camp, including the death of many people. Ayan, kasi tinawag ng Panginoon na, ni Moses yung mga taong talagang nasa kanya ay yung maninindigan sa ating Panginoong Diyos, tumayo sa ating Panginoong Diyos. And then there were people who died because of their great sin before the Lord. At ang sabi ni Moses, babalik tayo ulit, nag-appeal na naman siya sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi sa verse 30-32, and the next day, Moses said to the people, you have sinned a great sin. And now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. So Moses returned to the Lord and said, alas, these people had sinned a great sin. They have made for themselves gods of gold. But now if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. Ang ganda po nitong sabi ni Moses, nagkasala kayo, pupunta ako sa ating Panginoong Diyos so I can make atonement for you. At ito'y nagpapakita, mga kapatid, itong storyng ito, pinapakita what God is willing to do to help us, and para nang sa ganun tayo ay mapatawad. Pero dito po, grabe si Moses. Siya yung tatayo para sa kanila. Siya yung maninindigan. At ang sabi niya pa, handa akong ang pangalan ko ay maalis sa aklat ng buhay. Kahit hindi na ako maligtas, mapatawad nyo lang po sila, ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, grabe. Na-imagine ko. Can we do this sa ating mga, kumbaga, alam mong nagkakasala yung isang grupo o kaya naman sa mga tao sa under mo, and then you will talk to the boss, sasabihin mo, sir, ako na lang po matanggal, bigyan nyo lang po sila. Di ba parang, ang hirap, mga kapatid. Nagagawa lamang to ni Moses to make this appeal because for me, in my reflection, he has witnessed, he has seen, he has encountered God. Naranasan niya ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, and that's why he is able to extend the same love. He knows that God is willing to God will do everything in His power to save His people. And so right now, siya naman, sabi niya, Lord, handa rin akong mawala lahat. Patawarin niyo lang po sila. Maayos lang po sila. Bigyan niyo pa po sila ng chance. So we look at the apostasy of the people. We look at the appeal of Moses. Now let's look at the answer of God. Balikan natin yung verse 32. But now, sabi ni Moses, if you will forgive their sin, but if not, please blot me out of your book that you have written. Dito, mga kapatid, ang ganda kasi, kiniklaim o sinasabi pa rin ni Moses that it is God who has the power to forgive. Kaya sabi niya, if you will forgive their sin. Ikaw pa rin, Panginoon, ang magpapatawad sa kanila. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. At ang pakiusap ni Moses, kung maaari, Panginoon, kung hindi naman, Panginoon, tanggalin niyo pong pangalan ko. Grabe ito, no? Pero ang nagustuhan ko dito, sinabi niya, if you will forgive their sin. At ang ganda po nitong pag-aralan. Kasi po yung word na forgive dito, napakasarap, napakaganda ng mensahe sa atin. Pakinggan ninyo. In Exodus 32 verse 32, the word translated forgive is from a verb whose basic meaning is to bear or carry. Such as in Isaiah 53 verse 4, which reads about Jesus. Tandaan nyo po, Isaiah 53 is about Jesus. It's a prophecy. Surely, He has borne our griefs. He has carried our griefs. It is the same verb translated forgive in Exodus 32 to 32 and born in Isaiah 53 verse 4. What a powerful insight into the process of salvation and forgiveness and what it cost God to
to save us. Ang sabi ni Moses, if you will bore, if you will carry, if you will forgive their sins. Pagdating sa Isaiah 53, there's a prophecy about our Lord and Savior Jesus Christ that He will carry our griefs. He will carry our sins. And so, nung sinabi ni Moses na if you will forgive their sins, God actually did it. Somebody carried their grief, carried our grief, carried our sins through our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? Kaya po tingnan nyo, sabi sa 2 Peter 2:24, He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Amen? Mga kapatid, ang ganda. If you will forgive their sins, sabi ni Moses, and yes, God did. God was willing to forgive everybody. God is willing to reach, is not just willing, but He's reaching out to all of us so we can all experience His grace and mercy. And through the death of Jesus on the cross, He carried us. He made His love, His forgiveness available to us. In reality, from the start, God has been making His love available. He's been reaching out to us. Pinaparating niya. Kaya nga po kahit yung sanctuary, the very concept leads us to the cross. The lamb being slaughtered every day is a sign, is a symbol of God's love for us. He's making it available to all of us. Ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang sagot ng ating Panginoong Diyos, yes! Sabi ni Moses, if you will forgive their sin, and sabi ng ating Panginoong Diyos, yes! I'm willing. But the question is, are we willing to receive that forgiveness? Kasi sabi doon sa 2 Peter 2:24, if we are willing to receive that forgiveness, that God carried our sins in this body on the cross, mamamatay tayo sa kasalanan. Mamumuhay tayo sa tama, sa katuwiran. Mabatid, the question is, are we willing to receive the love, the forgiveness that is giving us? Because the answer of God, I'm willing to forgive you, my son. I'm willing to forgive you, my daughter. Through my son, Jesus Christ. He died on the cross because He loves both you. He loves all of us. And He wants us to experience His forgiveness, His love each day. At the more we experience His forgiveness and His love, the more na makakalakad po tayo sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. At sa Exodus 32 verse 33, makikita po natin ang fairness ng Diyos. But the Lord said to Moses, whoever has sinned against me, I will blot out of my book. Again, makikita natin again the mercy and the justice of God. The balance, the perfect balance of that as you watch this video, as you listen to it, I hope and pray we will all receive the forgiveness of God. Maring may mga bagay sa buhay natin na nagiging Diyos-Diyosan natin, nakakadlang para ibigay natin ang lahat sa Kanya. I hope that ngayon po, anong oras man, na kasama ko po kayo ngayon sa pag-aaral na to, keep it all to the Lord. Let His peace, let His love, let His mercy capture our hearts. Ma-feel niya na Kanyang presence ang ating mga buhay because it's only Him who can do this. And if you're willing to receive that forgiveness, come to the feet of the cross. Again, ang pinag-usapan po natin, apostasy. We look at the appeal and we look at the answer. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Tunay na napakabuti po ninyo. Tunay na napakamapagmahal ninyo. Tunay po, Panginoon, na you want us to experience your love and your forgiveness each day. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na buksan ang aming mga puso. Tulungan niyo po kaming isuko ang lahat sa inyo. Dahil sa aming mga sarili, kami po yung mga mahihina. O mahal na Diyos, nilalapit ko po ang aking mga kaibigan at mga kapatid. At maging ang aking sarili, Panginoon. Tulungan niyo po kami na lagi lamang pong humawak sa inyo. Mag-abide sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil tapat po kayo.
Madalas po kaming nagkakasala at nagkakamali, and yet you're willing to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Lord, tulungan niyo po kami that the more we experience your love, makalakad kami ng ayon sa inyong kalooban. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa anumang mga pagsubok, problema ang aming kinakarap, at tulungan niyo kaming laging manindigan sa katotohanan na naman ang mangyari. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong pagpapatawad sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay, pagsama sa ating pag-aaral nito. Nawa po'y na-bless po kayo, at muli po'y naaniyahan ko po kayo sa mga susunod pang mga pag-aaral. At muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray, nagsusupport para po nang sa ganun na ating gawain face-to-face and online ay magpatuloy. Pakishare nyo po itong pag-aaral na to sa marami pa para mas maraming makinabang. At muli po, magkita-kita po tayong muli sa mga susunod na pag-aaral. God bless you all.